Sherwin Gatchalian, ang chairman ng Senate Finance Committee. Magandang umaga po, sir. Good morning! Senator Gatchalian. Yes. Ayan, yan. Magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning, Alvin. Opo, Good yung suggestion po ninyo ay maganda, ano po, isuspindi muna yung pagbabayad natin ng premium sa GSIS at saka sa SSS. Abay, malaki pong kinakaltas sa sweldo namin kada buwan. Malaki kinakaltas. Almost nasa mga 9 to 10% yan. Opo. Of course, may employer share at mayroong government share yun, tuloy yun. Dahil ang nagbabayad naman employer at gobyerno. Pero yung employee share, pwedeng isuspindi o pwedeng absorb ng gobyerno bilang tulong na rin sa mga kababayan natin na tinatamaan ngayon ng inflation. Ang naging kalaban natin, inflation eh. Opo. Dahil makita natin tumataas ang inflation, tumataas ang presyo ng bilihin at yan naman ay nakakababa nung tinatawag nating purchasing power ng mga kababayan natin. Hindi, at saka ito po, mabibinipisyohan kaming nasa gitna, yung middle class. Oo, alam ko matagal mo nang ina-advocate yan, yung mga middle class. At pagdating sa inflation, lahat tinatamaan. Of course, yung mga pinakamahirap natin mga kababayan, yun talaga ang ramdam kaagad. No? Dahil yung kanilang kita hindi naman ganun kalaki. Pero yung middle class, sila kasi yung may sasakyan, merong nagpapakarga ng crudo at tinatamaan rin sila ng inflation. Opo. So, pero gaano naman ka-realistic po? Kasi siyempre ayoko na rin namang umasa yung ating mga kababayan nanonood ngayon, matutuwa din sila dahil kahit papano may matitipid sa buwan ng budget nila, Senator. Ano po? Una, magkano bang matitipid ng middle class dyan? At pangalawa, gaano ka-realistic ito na susuportahan ba ng gobyerno ito at ng Kamara? Ginawa na yan natin nung pandemic. In fact, ngayon ay nagbibigay ng zero interest loan sa mga membro ng GSIS at SSS. Maganda yon dahil kung gusto mo umutang, zero interest ka. Pero uutang ka pa. Ngayon, ang proposal natin ay kahit di ko umutang, yung tinatawag natin na pagbayad ng pension premium, yun naman ang sasagutin ng gobyerno para bilang tulong nito sa ating mga kababayan na membro ng GSIS at SSS. Pero may budget pa po Ginawa ba? na natin. Ibig sabihin na gawa na natin yan during the pandemic. Meron Apo. ng model yan. Pero may budget pa po kayang matitira ang gobyerno kasi siyempre ang focus ng gobyerno, transport, nasa laylayan. Nabanggit din sa hearing ninyo dyan na kapag lumala pa yung sitwasyon, baka kulangin na yung inilaang pondo para dito sa krisis. Talagang sa ngayon may pondo pa. Good for 3 months yung ating pondo. At ngayon nasa 1.5 months na tayo. So mayroon pang 1.5 na natitira. Pero pag lumampas na ng 3 months, diyan tayo mahihirapan. Marami tayong kukunin na mga proyekto na manggagaling sa tinatawag nating mga capital outlay. Ito yung kalsada, tulay, na nakakatulong naman sa pamumuhunan sa ating bansa. Kaya dahil hindi nga kalakihan ng ating budget, tinatansya ko na halos 3 months lang ang pwede nating saluhin bago tayo pumasok sa iba pang source ng budget na makakaapekto naman sa tinatawag nating investments o pamumuhunan. Hindi ho ba? Ang punto dito, Alvin, hindi na pwedeng tumagal tong gera na ito. Pag tumagal to, talagang makakaapekto sa atin yan. At kukuha na tayo sa pondo na makakaapekto sa pangmatagalan o long-term na sitwasyon ng ating bansa. Pero posible din po din talagang tumagal ang krisis hanggang halimbawa, pag tumagal hanggang katapusan ng 2026, naku, edi lagot po tayo. Dapat hindi na tumagal. Kaya nga itong ceasefire na ginagawa ng Amerika at Iran, dapat maging matagumpay ito. Dapat maintindihan nila na hindi to silang dalawa lang away ng dalawang bansa ito. Apektado dito buong mundo. Lalo na yung mga bansang katulad natin na developing nations
apektado tayo. Kaya hindi to away ng pagitan ng Israel, Amerika, Iran. Ito buong mundo ay maapektuhan dito. Maraming hihirap dahil dito sa gera na nangyayari sa Iran. Pero dahil nga po yan ay posibilidad, ano po, na-discuss ba yan sa inyo dun sa Senado, sa hearing ninyo, ang plan natin? Anong gagawin natin kung tumagal hanggang third quarter? Kung tumagal hanggang... Nagmo-modeling tayo. Kaya ang aking computation, ang pagtutulong natin, yung ayuda, yung ganitong pondo, good for 3 months yan. Wala tayong magiging problema dyan. Pag lumampas ng 3 months, diyan tayo magkakaroon ng problema. Yung ganitong conflict, hindi pwedeng habang buhay ito. Maraming hihirap, maraming magugutom. Kaya nakahanda naman tayo, pero yung paghahanda natin, hindi pwedeng tumagal ng napakatagal. At maraming bansa ganyan rin, hindi lang tayo, kahit na yung mga mayayaman na bansa. Meron naman sila yung tinatawag nilang shock absorber o pagtulong. Pero hindi pwedeng tumagal ng tumagal. Dahil pag tumagal ng tumagal, mauubos talaga ang pondo. Kahit mayaman ka, mauubos ang pondo mo. Sabi ni Rico, sabi niya, Alvin, mahigit 1,000 ang kaltas ko sa SSS kada buwan. Hindi ba pwedeng pati PhilHealth isuspindi muna? Mahigit 1,000. Oo nga, ang PhilHealth malaki din yung, pag tinignan nyo yung payslip nyo, malaki din yung kaltas ng PhilHealth, Senator. Pwede namang kaltasan lahat yun. Kaso lang ang PhilHealth, mas importante yun dahil yun ang ginagamit ng mga tao pag pumunta sa ospital. Kung magkasakit ka bukas, saan ka pupunta? No? So, importante rin yung PhilHealth. Pwede namang kaltasin lahat yun, pero dapat tingnan natin kung ano yung immediate na kakailanganin natin. Ang sinasabi ko kasi ang GSIS at SSS, pension yan pag nagretiro ka na. Kung hindi ko pa naman magre-retiro, pwede natin kumbaga ipaubaya muna yan. Pero ang sakit kasi yan ang delikado. Actually, isa pang pwedeng tanggalin dyan ay yung pag-ibig sa pabahay. No? So, kinocompute rin namin yan. Pero yung PhilHealth, ako meron akong agam-agam dyan dahil pag nagkasakit ka, saan ka kukuha ng pagpagamot? Hindi, ibig sabihin niya siguro, Senator, is kung may sasagutin din yung gobyerno, hindi ba pwedeng ipasagot din muna sa gobyerno yung PhilHealth contribution ng mga manggagawa? Ito kasi ang tawag dito sa lahat, mga mandatory contributions. PhilHealth, SSS, Pag-ibig, yan tatlo, mandatory contribution yan. Pag-aaralan natin kung kayang i-absorb yung PhilHealth. Ang ano ko lang dyan kasi, ang agam-agam ko, ang health kasi everyday yan Pag nagkasakit ang isang tao, kailangan may pagkukunan siya. Okay, sige. Sabi ni, nanonood din sa atin si Undersecretary Domingo ng Department of Health, mari po kayang taasan pa ang buwis sa bisyo, sigarilyo, alak, vape, tapos yun ang ipambayad sa PhilHealth. Okay. So, ililibre natin sa... Kaya lang, matagal din yung proseso nun, Senator. Matagal pa yan. Hindi yan, ang pinag-uusapan natin ngayon ay yung mga solusyon natin na pwedeng gawin ng madalian dahil ang sitwasyon ay nagbabago at ang problema natin ngayon na. Pero pwede pag-aralan yan in the future. At pabor rin ako dyan. No? In fact, dalawang nakikita kong pwedeng taasan. Yung sin taxes at yung buwis sa yung tinatawag nating ICE vehicles, internal combustion engine. Dahil nakita natin ngayon, dapat natin talagang hikayatin ng ating mga kababayan. Lumipat na ng electric vehicle. Kung gusto nating mabawasan yung konsumo natin o mabawasan yung pag-i-import, pag-aangkat natin ng langis, dapat bawasan natin yung konsumo natin ng langis. At magagawa lang natin yan pag tayo ay nag-transition sa e-vehicles. Ang sabi naman ni Marivigil Senao, Senator, meron din kayang pwedeng mag-pause muna ng BIR tax payments sa mga business owners. Pag ginawa natin yan, lulubog tayong bansa natin. Sigurado. Wala tayong buwis. Pag wala tayong buwis, wala tayong panggastos, patay na tayo lahat. Oo nga po At saka, by the way, tama ba ang ginawang diskarte ng Malacanang na wag na munang tanggalin yung excise tax sa diesel at gasolina? Naalala ko lang bigla, ganun pala nangyari kahapon. Tama ba, pabor ka ba doon o hindi ka pabor? Nakikita ko yung kanilang dahilan, no? Pero pagdating sa diesel, ang aking mungkahi nga doon sa hearing, ituloy na yung suspension. Dahil ang diesel, yan ay ginagamit ng mga logistics company, ginagamit yan transportation company, ginagamit yan sa lahat ng public utility vehicle, mga bus, mga jeep. Dapat kung ako, tuloy na yung suspension para
tulong at mabawasan pa todo-todo yung presyo ng langis. Yung gasolina, pwedeng pag-aralan muli, no? At pwedeng i-timing na lang yan pag kung kakailanganin. Kasi ngayon, pumaba ang presyo ng gasolina at diesel. Pero ang diesel, ang aking mungkahi, ay tuloy na yung suspension dahil yan ang ginagamit ng mas marami. Pati po yung mga VAT on VAT doon sa kuryente, Senator, baka pwedeng tanggalin pansamantala din, ano, yung mga ibang buwis doon. Anything that could reduce the power, the rate of power. Pinag-aaralan namin yan. Pero sa aking unang pag-aaral, Alvin, walang VAT on VAT o walang double VAT. Pass on kasi yan. Lahat pinapass on yan. No? So walang nadodoble sa unang pag-aaral namin. So, pero titingnan namin yan kung paano rin mabawasan ang presyo ng kuryente. Tingnan natin kung paano. Sige po. Maraming salamat, Senator. Mabuhay po kayo. Thank you. Thank you, Alvin. Si Senator Sherwin Gatchalian ng Senate Committee on Finance sa ating pagbabalik